ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Hello, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga inigugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. And welcome sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa ug serbisyo ipinagi sa atong provincial government under the leadership of Governor Gerard Roger Spina. Kumusta ka mo? Today is Wednesday. Mainit na. Kanina malakas ang ulan. Permanente god magdala og payong. Payong or kalok nga makakaproteher sa atong panlawas. Kanina mag-inulan na pero karon init na.
Orson Ramirez Mangko, good morning bro, good morning gyapon, keep safe to you. And Chito Mission is already watching. Okay, as I've said, today is Wednesday, July 3. Yeah. Ikatulo nga adlaw karon sa bulan sa Hulyo. July, August ba daw? Hapit na po ng bare months. But anyway, ang atong pag-istoryang karon dates to remember, mga taga-DepEd. Bago na ba ang inyong secretary? Warlito Alagao is already watching. Yeah. Hello, pre. Oh. As I've said, ang mga taga-DepEd, kumusta ka mo? Ang atong mga magtutudlo. Enrollment na baya? Ha? Public, elementary, and school, secondary schools. July 3, karon to 26. Enrollment na ninyo. Optimize battery use. Ano daw ang sinasabi nito? Ha? July 3 to 26 enrollment period ka na ninyo. Ha? Mga teachers. Ang National Learning Camp nagsugod na niadtong July 1 to 19. Participation of teachers and learners shall be voluntary. So, nangunguta na ang mga kabataan kung kano sa ang Brigada Eskwela. Brigada Eskwela is on July 22 ngadto sa 27. Good morning, pre, watching and listening to you from Chiang Mai, Thailand. Yeah, very nice. Huh? You are there, Warlito Alagao. Yeah. Adto daw kuno siya sa Chiang Mai, Thailand. Kumusta na ang panahon? Okay. Since nga Brigada Eskwela July 22 to 27, ang panahon kini nga maglilimpyo ang atong mga kabataan, mga volunteers, mga teachers sa mga eskwelahan. Labi na kay ting-ulan nak, delikado kayo ang lamok, ang dengue. Joe Ducalios sa Tibula is already watching. Good morning po, sir. Kumusta ka, Joe Ducalios? Kini nga panahon, July 22 to 27, voluntary lang kini sa mga participation sa mga teachers and learners. Pwede ka magdarag bulo, ngadto dito sa inyong eskwelahan, silhig, manilhig, tanan limpyuhan. Itritrim ang mga tanom, ipanlabay ang mga gamit nga dili na magagamitan. Ingrid Murillo is also watching. Okay, so 22 to 27, Brigada Eskwela. July 22. What is that date? Monday, 22 to 27. Okay. The start of classes, ang pagsugod sa pag-eskwela is on July 29. Yan. Bago na rabangin yung secretary, ha? Nawa naman si Sara Duterte, ha? Oh. Bago niyo secretary, si Angara, Sunny Angara. The start of classes is July 29, 2024 and until April 16, 2025. Remember that no payment collection shall be made as prerequisite for the enrollment of learners, particularly in public school. Basig may kuan, ha? Muingon na pod nga gikasabutan na ba sa PTA, ha? No payment collections, ha, shall be made as prerequisite for the enrollment of learners. Waray collection nga mauna, ha? Ang PTA ambot na lang kung basta kay may PTA, pero nagmi-meeting gani nga for the benefit kung anong magagawa ng Parents Teachers Association para sa eskwelahan. Dili kay may the enrollment, no payment collections. Ha? Timan ina ninyo. Okay, ang atong takna, 10 minutos ang nakalabay
sa alas 11 ug nagpaminaw lang gyapon kamo sa tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Uy, ganado kini nga balita. Ang TESDA, ang Kabukgayan National School of Arts and Trades, CNSAT, is now accepting enrollees under the special training for the employment program step with various qualification. Paminaw ka mo kung sa mga short courses nga gi-offer nila. Ha? Perform pre-lay and lay activities, 25 slots. Timan ikinin ninyo, ha? Nindot kini nga eskwelahan ang TESDA dito sa Kabukgayan National School of Arts and Trades. Service motorcycle engine, small engine system, 25 ka slot, ha? Meaning 25. Shielded metal arc welding, NC1. Nindot kini nga anong tawag ni pag-welding, ha? Shielded metal arc welding, NC2. Wow. Tulo ka mga batches ang prepared ano nila. Ha? Shielded metal arc welding, NC2. Pag when you graduate, tatagaan ka mong National Certificate 2. Ha? Nindot kini. Ang driving, wow. NC2, 25 slots. Driving, kanang mga magmamaneho. Mga sarakyan, oo. Carpentry, NC2. Yeah, Meredith Hernandez is also watching. How are you? Classmate, Carpentry, NC2, 50 slots. Duha ka mga batches kini sila. Masonry, NC1, National Certificate 1, 25 slots. Go there na. Ano pang hinihintay ninyo? Ha? Kanto na lang kamo sa the TESDA CNSAT. Please visit the TESDA CNSAT at Barangay Liberdad, Kabukgayan, Biliran. Or pwede ka mo gyapon mag-contact usa. Okay, get your ballpen. Sige. You may contact this number 0930 7657 218. Wow, kadadamo man nga number. 0930-657218. That is the contact number. Pwede ka magkontakan kung anong mga kinahanglan ninyo. Or you may send the inquiries through email at sinsat.tesda.gov.ph. Okay, watching from Gataran, Cagayan, Neil Usana, Kaing, ha? So, kinanglan na, you know, this is ang TESDA. Karon, importante na nga requirement when you go to abroad or even here in local. TESDA Partners is implementing a scholarship program. Ang Special Training for Employment Program is STEP. A Special Training for Employment Program. Perform pre-lay and lay activities leading to animal production. Yeah. NC2, kanang pagbuhi og baboy, kanding, ug sa pamandina. Leading to animal production, poultry. Yeah, importante na ni karon kay service motorcycle small engine. Systems leading motorcycle small engine. Okay. So, mauna ito nga ako mga gimpan na announce ng mga scholarship sa TESDA Kabukgayan. Ano pang hinihintay ninyo? Come and enroll. Okay. Takna, 15 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Kumusta ka ang atong mga tigpaminaw diya sa Facebook, ano ha? May mga taga-Gataran, Cagayan, Valley. May dangan dito sa, ano ba ito? China? Yeah. Orson is already watching. So, mid-July naman karon June, July.
midterm, hapit na diya yung elections by October, schedule na to file the certificate of candidacy. And Apollo Tansinko Santoloran says, "Hi bro, kumusta?" So karon pa lang prepared na kita kung kinsa ang atong bubutuhan, ha? Kay magbasolo niya kung magbakabutos kita og maling tao, ha? Kinahanglan ang tao nga atong bubutusan makapagdala ka nato ngadto didto sa kanang kaayuhan. Good morning, bro. Good morning. Hi, hello. So, mid-July, August, September, October. Yeah, prepare those dates, ha? Ay, adunay pagtaas nga 1.84 per kilowatt hour nga bayro nun sa kuryente karon bulan. Kining pagtaas sa generation charge tungod sa maong rason. Ha? Una, ang grid alerts transmission. Ang NGCP nagpagawas og yellow o red alert. Yellow o red alerts tungod sa kakulangon sa supply sa kuryente nga kinahanglan sa paggamit sa ancillary services og nagresulta sa mataas nga ancillary charges. Mao di ay kining rason. Una nga rason nila, ha? Ikaduha nga rason, pagtaas sa demand. Ang generation charge, kay lagi kinahanglan may transmission, may generation charge, may transmission charge. Ang ikaduha, ang pagtaas sa demand, ang pagtaas nga heat index nagresulta sa mataas na nga demand sa kuryente. Nga kinahanglan mo palit ang bili ko gikan sa wholesale electricity spot market sa WISM. WISM. Ang wholesale electricity spot market, kinahanglan mo palit kita dito. Diin, taas ang presyo, matag ting-init. Pero karon di naman ting-init. Ha? Karon bulan. Bulan, July 3 na karon. Gikan sa 13.1988. Ha? Ning laway nga bulan, sa effective rate nga bulan, sa Hunyo, anaa sa 0.0428 per kilowatt hour. Dako gud di ay ang kanang giumintuhan sa bayaran sa kuryente. MJ Sabonsolin is also watching. Hey, hello. Sanglit magtipid kung dili kinahanglan i-unplug ang mga nakasaksak diha. Kung mga dili kinahanglan, kung pananglitan mo larga mo baya sa balay, unplug kay delikado ra ba ang sunog kung ipang nakapansak lang ang gadget ninyo diha sa inyo sa mga anong tawag ito, pansakanan. I-unplug kay para sigurado kita nga dili mo resulta og sunog. Og kanang ipa-check ninyo sa inyong pananglalitan ninyong balay, duda ka mo nga 10 years na ang mga wires di sa inyong alcoba kanang delikado na. Ipa-check ninyo sa may barangay electrician. May barangay electrician, pwede ninyo ipa-check, ipa-klaro ninyo. Ay, Noel pala. Noel, bro, kumusta ang condolence to you, Noel, bro Noel, condolence sa kaning imong Papa Salvador. We're sorry for the loss. Okay, kang Noel pala, condolence imo. Okay. So, mauna nga kinanglan iwas sunog, kuanong good, ipan-unplug ang mga kuryente nga nagpakasaksak diha sa mga inyong mga saksakanan. Og unsa pa ni? Para dili magtikadako ang bayranan sa kuryente, again and again tanggala ninyo, pananggala kung dili gagamiton. Well, kung gagamiton ang TV, ang electric pan, labi na kung aircon, ha? Karon ting-ulan naman, dili naman masyado mainit, pero karon medyo mainit na. Kanina nag-inuran.
pananggalon ang mga gadgets ninyo. Okay. So mauna nagtaas og 1.84 per kilowatt hour ang bayro nun sa atong kuryente. Atong takna 22 minutos ang nakalabay sa alas 11. Ug nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Si Lieutenant Colonel Charlie Saclot, Commanding Officer of the Army's 93rd IB, nagsuggest siya during the Joint Council meeting sa PPOC, PADAC, PTF, LCAC. Nagsuggest siya nga ang mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan nato din magpasok resolution nga i-declare ang Biliran under the stable internal peace and security. Stable kay we are generally peaceful naman dito sa Biliran. The move is based on the recent report of his unit showing the province is generally peaceful. Generally peaceful and with no recorded related incident on insurgency. Walay mga kanang unsay tawagan na may mga NPA kung unsa pa man nga mga insurgents ka kontra sa gobyerno. Ang mga lang mga ginagmay lang ang mga sabong mga ang mga mga crimes nga na tatabo din sa ato. Nga og nagpasa pod ang he also urged the passage of similar resolution to the Sangguniang Panlalawigan of Biliran. Saclot announced that Biliran will be the first in the province in the entire regionate that will be declared with stable internal peace and security status. Kaya nindot din sa ato sa probinsya sa Biliran. Come and stay and enjoy here in the province of Biliran. Okay. Unsa ni? Yeah. Ang Department of Social Welfare and Development is thrilled. They're thrilled to announce that the following outstanding local government units have been selected for their anti-hunger initiative, earning them a spot among the prestigious 2024 Walang Gutom Awards dito sa Malacañang Palace. If you remember, last week in-announce ko din congratulations kang Governor Gerard Espina nga nakadawat ani nga Walang Gutom Award. The Walang Gutom Award is a collaboration between the DSWD, ang Galing Pook Foundation, that the Walang Gutom Award is a collaboration between the DSWD, the Galing Pook Foundation, that aims to honor and recognize the most innovative and effective programs of LGUs in addressing food insecurity and hunger around the country. So ang probinsya sa Biliran sa tibuok Pilipinas, isa lang province na ito gintagan og award si Governor Gerard Espina. Ito pa, may program pa dito sa ato din sa atong probinsya. From garden to table program. Wow, nindot kini. Gikan sa garden ngadto dito sa table program. Din sa province of Biliran, Eastern Visayas. Because of the malnutrition and poverty. So nakikitan siguro ni Governor Gerard Espina nga ang solusyon ni nindot ganado nga pagkaon food basket kita din sa probinsya sa Biliran. The key components of this program, from garden to table program, include backyard, school and community gardens, fruit and livestock farming, Kadiwa store network, and Barangayan Initiative, transforming the landscape of nutrition and poverty in the province. Tinuod. When we talk about malnutrition, ang usa ka ahensya nga makatabangan ni usa nga ahensya ang Department of Agriculture. Kasi nandoon may mga tamnunon, may mga seedling sila naging papang apod-apod ngadto sa mga
mga tagiyag balay, to do a backyard gardening, magtanom, ha? Manlimpyo kita, magtanom. Kung ang dito sa Manila, may mga lugar dito. Pero din sa ato sa probinsya, may mga may mga lugar pa nga katatamnan og mga community gardens, fruit, livestock farming, og kadiwa store network. So, the program is focused on the following. The farm consolidation and clustering program has significantly improved the food security and income for the beneficiaries. Makaka-income pa kita. That is very true. Reduce the importation of high-value vegetable. Pag i-import, makadto dito sa ibang lugar, mapalit na lot kita dito. Dili na kita kinanglan kung kita magtanom daw lagi. High-value vegetables and created employment opportunity. The local farmers have developed an agri-enterprise that supplies both local and nearby markets. So, pag may mga tanom nindot good, pag pananglitan, eggplant, pagtanom, dili na kita kinanglan pa ngadto dito ngadto sa Cebu or in Samar or in Tacloban or in Ormoc. Dini na lang sa atong probinsya sa Biliran. Takna! 24 minutos ang nakalabay sa alas 11. According to the Agriculture's Office, local vegetable production increased from 30 metric tons in 2022 and 100.05 metric tons in 2023, enhancing the availability and affordability of nutritious vegetables for Biliranon families. May dangan ni kita kaning Kadiwa Center diya sa Kapitolyo. Every Tuesday and Thursday, siguro. Kaning walang gutom awards na dawat ni Governor Gerard Espina. A significant decrease in malnutrition rates after years of implementation, according to the PSA data database. So, ang luya nagtikamahal pagod karon. So, when we plant, may aanihin. When we plant, may kakainin. May sarili lang nating kakainin. So, para ma-reduce ang malnutrition, magtanom kita. Magtanom. Every morning, pag mamatanin mo, barasbisan mo. Tapos, pagkahapon, barasbisan na pud nimo. May mo pagod pagtanaw nimo sa inyong nataran. Kay may mga, basta may man makikita nimo nga mga nakatanom ka, ha? Pag abot ang panahon, ikaw may kalugaringong kang kakainin. So, that's it, ha? Wala naman tayong eksaktong oras, dinilang nato temporaryong tatapos ang atong tulumanon karong adlaw. Today is Wednesday, July 3. Okay, sa mga nag-follow sa Facebook, kumusta ka mo? Naginaot ako nga maayo gihapon ang atong panglawas. Do not forget to pray, always pray. Pray every day. So, sa ngalan sa atong governor o sa atong Provincial Information Office kang Attorney Ed Igano o sa ngalan sa atong governor, si Governor Gerard Espina, kini si Aldrin J, nagpapasalamat sa inyong paminaw. Mayong udto, God bless and mabuhay. I love you, bye-bye. Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan.